Dear Mama Colleen, wala po sana talaga akong balak na i-share itong kwento ko, pero hindi ko na po kasi talaga kaya. Hindi ko na kayang dibdibin, sobrang bigat na po talaga. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Zai, 20 years old, may 2 anak, isang 1-year-old at isang 3 months old. Yes po, Mama Colleen, maaga po akong nagka-baby at the age of 18. Sinuko ko na kaagad yung buhay ko sa taong akala ko makakasangga ko sa buong buhay. Pero nagkamali ata ako, Mama Colleen. Meron po akong long time partner for 4 years at 4 na taon na naming pagsasama, sobrang dami na po namin na napagdaanan. 24 years old po ang aking live-in partner. Ako po ay 20 sa kasalukuyan. Yes po, Mama Colleen, siya po ang father ng 2 baby ko. Hindi ko po alam, Mama Colleen, pero etong lalaking ito ay mahal na mahal ko talaga. To the point na nasira ko yung magandang kinabukasan na nag-aantay sana sa akin. Fast forward na po tayo, Mama Colleen. Hindi ko na po alam ang gagawin ko ngayon kasi lagi na lang po kaming nagtatalo ng partner ko. Maliit na bagay o malaki, mabilis uminit yung ulo ko at hindi ko alam kung ano yung dahilan. Siguro na rin dahil sa sobrang pagod, kakabantay sa mga bata. Sobrang pagod kakaisip ng mga problema financially. Sobrang nade-drain yung utak ko to the point na sa kanya ko lahat binubuhos. Mama Colleen, isa na rin ata ang rason ay dahil ang kawalan namin ng oras sa isa't isa. Kasi po, Mama Colleen, sa inuupahan namin na bahay, nakatira ho dito ang kapatid niya at ang jowa nung kapatid niya. Oh, no! Mama Colleen, sa totoo lang po sobrang labag po sa akin na patirahin sila dito nung una. Dahil maliit lamang po ang inuupahan namin. Kung iisipin, ang sistema po namin dito ay para kaming sardinas sa iisang lata na sobrang sikip. To the point na wala na kaming privacy ng asawa ko. Hindi ako makakilos ng maayos, hindi ako makalinis ng bahay, hindi ako makapagpagusto ng galaw ko, Mama Colleen. Dahil ang bahay na ito ay isang pampamilya lang po talaga. Kumbaga walang kwarto, diretso lababo, CR, at nagsisiksikan kami dito. Mama Colleen, lagi ko sinasabihan yung asawa ko na pabukurin na niya yung kapatid nito. Pero ayaw ng kapatid niya, Mama Colleen. Sa totoo lang nakakawalang gana. Hindi ko alam pero sobra na yung pakikisama ko sa kanila at hindi ko na po matiis. Kaya minsan, naisip ko, naiwan na lang yung asawa ko at umuwi na lang sa amin. At ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Dahil bata pa naman ako, Mama Colleen, madami pang mangyayari sa akin at mabibigyan ko pa ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Pero sa puso ko, Mama Colleen, ayaw kong iwan yung partner ko kasi mahal na mahal ko po siya, Mama Colleen. At sobrang lapit po niya sa mga anak niya. At isa pa, naaawa po ako sa mga bata. Pero,
Naaawa na rin ako sa sarili ko, Mama Colleen. Hindi ko na po alam kung ako po ba talaga to. Kasi ang laki na po ng pinagbago ko. Gusto na po akong pauwiin ng mga magulang ko, pero ako lang po itong may ayaw. Sa tuwing nakikita ko rin ang asawa ko na umuuwi galing sa trabaho na sobrang pagod at daming reklamo ko, napanghihinaan po lalo ako kahit sabihin niya na binibiro niya lang ako. Kumbaga pag uwi, sobrang pagod, ang daming reklamo. Pero sabi niya, biro lang daw yon. Ako po, siniseryoso ko yon lahat, Mama Colleen. Dinidibdib ko lahat ng yon. Tulungan niyo po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po gulong-gulo na po ako. Ayoko na po makipagsiksikan sa ganitong buhay. Dahil pakiramdam ko wala namang kaming pamilya na binubuo dahil may nakikitira sa amin. Wala na rin po ako nakikita na nagbibigay sila ng respeto sa aming mag-asawa. At sa asawa ko na laging bangayan po ang nangyayari sa amin araw-araw. Hindi ko na po talaga alam. Tulungan niyo po ako, Mama Colleen. Kasi nagbe-breakdown na po talaga ako. Salamat ho kung mabasa niyo po ito. Mama Colleen, ang sakit sa mata sa tuwing nakikita mo silang naglalampungan sa harap pa mismo namin. Ang pangit ng sitwasyon namin talaga kasi wala pong privacy. Mama Colleen, mabait ako sa mabait. Kaya lang, hanggat kaya ko, tinitiis ko. Pero ngayon, sobra na po Hindi na po kaya. Kahit maglinis at hugasan ng pinagkainan, hindi rin pa nila magawa. Oh, no! At ang kalibin ko naman, ang toxic na po ng relasyon namin. Pero yun lang, hindi ko magawang bumitaw. Kahit ang sakit na po. Again, tulungan mo ko, Mama Colleen. Muli, ako po, si Zai, 20 years old, may 2 anak, 1-year-old at isang 3 months old. May kalibiin, 24 years old. Ano ba ang dapat kong gawin? Ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk! Yung mga ganyang klase ng tao na hindi marunong makisama, yung mga ganyang tao na sila na nga lang yung nakikitira, ikaw pa yung mag-a-adjust para sa kanila. Real talk, dapat yung mga ganyang klase ng tao pinapalaya sa bahay mo. Oh, no! Kasi dapat, kung may dapat man na makisama dito, hindi yung may-ari ng bahay, kundi yung mga taong nakikitira lamang dito. Oh, no! Kapag ka ang taong nakikitira walang respeto, sorry to say, pero lumayas-layas kayo sa pamamahay na yan. Kasi hindi po ang may-ari ng bahay ang mag-a-adjust sa inyo. Oh, no! Kung meron mang dapat mag-adjust, kayo yun. Kung wala po kayong respeto, huwag niyong dalhin sa bahay ng may bahay. Oh, no! Kung marunong na po kayong rumespeto, sige, bumalik kayo. Pero kung ganyan, na wala pa rin kayong modo, oh, no! Hindi kayo karapat-dapat na manatili sa pamamahay na yan. Maraming ganyan 'di ba? Yung binigyan ka na nga ng tahanan, yung pinatuloy ka na nga nila sa kanilang tahanan, pero ang baboy, yung tipong hindi man lang maghugas ng pinagkainan, hindi man lang magligpit ng mga kalat,
Yung tipong ang susunod pa sa kalat mo, yung may-ari ng bahay. Nako, bato-batos po sa langit ang tamaan sa pool, may bonus pa na bukol. Matuto po tayo mag-adjust. Kung gusto nyo, natanggapin kayo ng buo, matuto po tayong rumespeto. Kung gusto nyo na hindi mapalayas ng wala sa oras, again, respeto is the key. Ngayon, etong si Zai, gusto na po talagang bumitaw. Pero ang kalaban mismo ay ang sarili niya. Mahirap yan. 'Di ba? Kalaban mo yung sarili mo, gusto mo nang bumitaw pero ayaw mo dahil mahal mo siya. Mahirap yan. Mahirap din pakawalan talaga yung isang tao, lalo na kung di naman buo ang iyong loob. So ang sagot ko, ang huling baraha ay nasa sayo pa rin. Kasi mahirap yun na sabihin ko na hiwalayan mo na yan! Ikaw nga mismo hindi mo alam yung sagot eh. Pwede kitang diktahan na tigilan mo na yung pakikipagrelasyon sa kanya. Parang walang pinagkaiba yan sa mga kaibigan mo ng advice sa'yo, pero hindi mo naman sinusunod. Diba? So siguro, i-assess mo yung sarili mo. Ikaw mismo, tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan mo pa kayang kumapit? Hanggang kailan mo pa kayang magtiis? Pero sige na nga, hinihingi mo yung payo ko eh. Oo, ito ay suggestion lamang. Ang suggestion ni Mama Colleen sa'yo ay kausapin mo muna yung partner mo. Naalala ko na may napanood ako na isang pare, meron siyang mensahe na ganito din yung advice, yung tanong kung dapat na ba niyang hiwalayan o sukuan yung partner niya. Ang sabi ng father na yun, sorry nakalimutan ko yung pangalan ng father, ang sabi niya, kung laging pagsuko yung laging option mo, lagi ka talagang maiiwan. Parang walang pinakaiba lang yan sa o-order tayo sa fast food chain. Yun yung example niya eh. Umorder ka sa fast food chain, kaya lang yung manager tamad kumuha ng order. Paano yung sales ninyo? Kunyari sa gasolinahan, tinamad si gasolinahan kasi sumuko na siya, pagod na siya. O sinong magpo-full tank ng sasakyan mo? So ganun din daw sa relasyon. Kapag lagi mong sinusukuan yung partner mo, na hindi mo muna ina-address yung issue sa kanya o hindi mo muna sinusubukan pa lahat ng pwede mong subukan para maging okay kayo, magiging repetitive to. Mag-jump ka man sa new relationship, makita mo lang yung mali niya, susukuan mo kaagad, magiging paulit-ulit lang to. It's like a cycle. May makita ka lang na butas sa partner mo. So in short, hindi pagbitaw agad ang solusyon. Hindi pagsuko agad ang solusyon. The solution, baby ko, is for you to find other options para mabuo pa rin kayo na pamilya, para maging ayos pa rin kayo na pamilya. What's the good news here, baby ko? You love your partner. Kahit na meron siyang pagkukulang, kahit na nagrereklamo na siya minsan, you still love your partner. Sabi mo nga kanina, mahal na mahal ko siya, hindi ko siya kayang iwan. Although hindi lang maalis yung fact na parang gusto mo na siyang iwan dahil sa mga nangyayari sa loob ng pamamahay na yan, bakit hindi muna natin yun ang solusyonan? Sabi mo, kinausap mo na siya. Ending, nagtatalo lang kayo. Sorry but you need to be firm. Na pag kinausap mo na siya this time, magbigay ka ng ultimatum. It's okay na sige, piliin mo. Aalis kami ng mga anak mo, uuwi kami sa amin. Dito ka lang sa bahay na to, kasama yung kapatid mo at yung jowa niya. Mamili ka. Sorry kung kailangan mo siyang papiliin. Kasi ako, for me, the moment na inasawa ka niya, the moment na inanakan ka niya, ikaw na ang pamilya niya ngayon. Kahit pa sabihin natin na kadugo niya itong kapatid niya. Kahit sabihin pa natin na blood should be thicker than water. Ikaw water, yung kapatid ay blood eh. Pero ngayon kasi na pumasok siya sa buhay pag-aasawa, ikaw na dapat ang pamilya niya. Pangalawa,
Kung walang respeto yung magjowa na yan, naglalampungan sa harap ninyo, ay naku, ako mismo, susugod yan, tatampalin ko yung dalawang yan. Kasi maling-mali yun. Naglalampungan na, walang respeto. Tapos hindi pa naguhugas ng pinggan, day, ibabasagin ko yung plato sa kanila, day. Habang naglalampungan sila, day. Para masugatan yung mga anes nila, day. Maling-mali yun. You have all the right to call them out. Because, ulitin natin, take 2. You have all the right to call them out because that is your house and that is your space. Kung meron silang ambag kahit dishwashing liquid lang. O, diba? Kahit hindi na sila maghugas, sila yung bumili ng dishwashing liquid, ng sponge. Kung meron silang ambag sa pamamahay na yan, sige, mag-attitude sila. Pero as you said, wala na nga silang ambag, pabigat pa, naglalampungan pa, wala nang respeto, you have all the right na palayasin sila sa bahay na yan. Ngayon, kung hindi rin irerespeto ng partner mo yung desisyon mo, you have also the right para hamunin yung partner mo. Ako ba? O yung magjowa na yan? Okay lang yun. Takutan akong takutan. Kasi hindi rin siya matututo hanggat hindi mo siya tinatakot. Ang alam kasi niya, mahal na mahal mo siya. Ang alam kasi niya, hindi mo siya kayang bitawan. Okay? So ako, naniniwala ako na kapag ka naging matapang ka this time, pag hinamon mo yung partner mo na yan, sabi mo nga, mahal na mahal niya yung kanyang mga anak, malapit na malapit yung partner mo sa iyong mga anak, I think pipiliin naman niya kayo. And mind you mga ka-winner sa mga nakikiapid, lalo na kung maliit lang yung bahay na nga, sabi nga ang description nito, di ba? Para silang nasa lata na sardinas na nagsisiksikan. Sa mga magjowa dyan, wag na tayong makisali sa bahay ng may bahay, lalo na kung maliit ito. Gusto nyo pa ng audience? Gusto nyo pa na may nanonood sa lampungan ninyo? Kung ganyan pala na gusto ninyo, na maglalampungan kayo ng jowa mo, ngayon pa lang yung jowa mo, yung boyfriend, di ba? Ngayon pa lang yung boyfriend mo, hindi ka kayang kunan ng sariling bahay, naku, wag yan ang jowain mo, B. Di ba? Kung ang jowa mo, piniling makitira sa kapatid, hindi ka kayang buhayin, ngayon pa lang na magjowa kayo, ay jay! Hiwalayan mo na yan. Sabihin mo yan sa kapatid ng partner mo. Di ba babae, yung kapatid, tapos yung jowa nandyan? Ay, kung ako yung sister-in-law, sasabihin ko, yan yung gusto mo makasama habang buhay. Hindi ka kayang ibahay. Di ba? Kapag ganyan palang magjowa kayo, nakikitira, hindi marunong bumukod, ay magtaka ka na kung ano magiging future mo sa lalaking yan. Sabihin mo dun sa kapatid. Hindi naman sa nangingialam ka, medyo lang. Di ba? So, yun lang. Walang masama nahamunin mo yung partner mo, kumpara naman ito sa ikabubuti ninyo. Ilatag mo lang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Ilatag mo lang yung gusto mong mangyari. Sabihin mo na hindi ka madamot. And your partner should be open-minded to the idea na gusto mong i-propose sa kanya. Ngayon, nabanggit mo na nasira yung kinabukasan mo dahil pinili mong manganak, mag-anak, or sumama sa lalaking ito. Hindi pa sira buhay mo, B. Hindi pa sira ang buhay mo. Ibig sabihin, pwede mo pa rin ituloy ang pag-aaral mo kung nanaisin mo. Hindi pa tapos ang buhay mo. You are just 20 years old. You can still study. Pwede ka pa rin mag-aral. Total, nandiyan ang magulang mo. Handa ka pa rin yakapin ng buo. So go mag-aral ka. Magaling kang bata. The way how you write your letter, ka-winner, usually yung mga letter ng ating mga ka-winner, inaayos ko pa yung spelling, inaayos ko pa yung paano nila isa-segue yung mga problema. Ito po, wala akong inayos dito. Totoo lang. Magaling siya. Magaling yung pagkakalatag mo. Hindi mo pinahirapan ng mama mo. Salamat. Kasi usually ako nahihirapan ako sa iba pagka naging jejemon yung text. Or kaya, yung paragraph, medyo nahirapan ako, diba? Pero ikaw magaling ka. I saw you. I feel you. Na isa kang magaling na bata. So go. Ituloy mo yung pangarap mo. Ulitin ko.
Sabi mo, nasira yung kinabukasan mo. Hindi. Pwede mo pa rin tuparin yung naudlot mong pangarap. Marami nga dyan, di ba? Senior citizen, gumraduate pa rin ng college. Ikaw hindi ka naman senior citizen. You are just 20 years old. Pwede mo pang ituloy yan. Pwede mo pang tuparin yan. Kayang-kaya mo yan. I believe in you. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi pa end of the world para sa'yo. Kaya go! Kung kailangan mo ng suporta ng magulang mo, kausapin mo yung magulang mo. Naniniwala ako na yung parents mo matutuwa sa kagustuhan mo na makapagtapos ng pag-aaral. Marami na pong single mom who graduated with flying colors. Kung kinaya nila, kaya mo rin. Alright? So usap lang yan. May mga misunderstanding lang yan. Yung reklamo, natural lang yun kasi bata pa rin yung jowa mo eh. Kumbaga at age of 24, meron na siya mga baby na pinapagatas pa, na binabudgetan pa, normal lang yan. Pero usap lang yan. Kausapin mo lang siya. Okay? Bata ka pa, siguro dumadaan ka rin sa postpartum. Don't let postpartum eats you. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng depression. Manood ka lang ng mga inspirational stories, makinig ka ng mga inspirational songs that will help, mga heal song, or kausapin mo lang lagi yung magulang mo para hindi mo solohin yung problema. Bebe ko, kaya mo yan. Huwag ka magpapadala sa depression, okay? Alam nyo, nalungkot ako nito lang eh. May napanood ako na balita. Sinaksak niya yung, ginilitan daw yung term, yung kanyang 7 and 3 years old na anak. Dahil nade-depress na yung nanay. Hindi na daw kinaya. Depression is real. Maraming pwedeng kausapin para maging okay ka. Don't let nalamunin ka ng depression. Tandaan mo na mas malakas ka dahil may Diyos ka. Ano man yung nararanasan mo ngayon, malalampasan mo yan dahil may Diyos ka. So Zai, bangon, laban, naniniwala ako sa'yo. Ka-winner yan po ang kwento ni Zai dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.